Good morning! Good morning, good morning! So hatid muna natin ang asawa ko. Tapos yung naudlot natin na gagawin dapat yung umuulan. Sana bigyan tayo ng magandang araw, ng magandang panahon. Hindi naman umulan kagabi. And hanggang ngayon di pa rin naman umuulan. So itong ginagawa ko ngayon pagka umaga. Punas-punas. Bare months na talaga. Talagang malamig na ang panahon. Mas nauna ako ngayon sa asawa ko, hintayin ko na lang siya. Alas 6 na oh. Kulang na lang sabihin ko, oy, late ka na. Kanina ba ako naghihintay? Yabang eh, no? Eh, ito ang masarap kasi pagka-tok-tok yung gamit eh. Tipong pagkabangon, toothbrush, kain or kape, tapos bihis agad. O, larga na kagad. Ano, madam? Ano mo na yung tubig sa taas niyan? Oo. Okay na? Oo. Kumain na yung mga parungis. Yes. So, ganito lang naman yung routine ko. Pagka ganitong may tok-tok at wala pa naman lakad, hatid sundo lang sa aking asawa. Baka madaanan ulit natin si Ray. Oo. Nakakalibre na naman siya ng pamasahe at oras. Ang oras na ba? 6:12. Yun! Lumiliwanag. Lumalabas yung araw. Ay, sinasabi mo, kanina, may papakisuyo ka. Sa San Pablo. San Pablo, oh. Kasi, practice namin drum and alarm mamayang hapon. Oh. Eh, merong bago. Humiling snare drum. Eh, hindi available yung isang dapat kukuha. So, sa'yo ako makikisuyo. Okay, so may lakad tayo ngayon. Punta tayo ng San Pablo para sundin yung inuutos ng aking commander. Ba, wala pa si Reyna. 5 snare drum yun. Baka nakasakay na yun. Ay, 5 snare drum ba? 5. Dami pala. Naka-box naman yun. Naka-box. Oo. Kakasya yun dito, no? Oo, kasya. Sige, naka-maximus din naman tayo. Luwag pa. Bago tayo dumaretso mamaya sa San Pablo, puntahan muna natin ang landing point at na-miss ko rin naman para matesting rin natin itong Maximus doon. Pagkakuha mo, diretso mo na sa Liliw, para hindi mo na iuwi. Diretso ko na sa school. Oo. Nandun kami sa Palayan. Para mamayang hapon, pag trucks nyo, magagamit na. Oo. Liliw! Huwag ka nang umulan, huwag ka nang umambon. Dito na sa may simbahan, liliko ako. Oo. Parisibuhan mo, Aliseo, dililiw ka mo. Ang alin? Yun ay 11.6. 11.6. Oo. 4 na blue na snare drum, isang silver, isang harness. Ilan ulit? 4 na blue Send snare mo na drum. lang sa akin. Isang silver. Bali 5 snare drum, isang harness. So yung sukle, pang gasolina ko sa merienda. Sige. Yay! Tumakas naman yung utos ay may bayad. Kumain ka. Makain talaga ako na masarap. May sweldo na kasi mamaya. Wow, may sweldo Sana na. all. Sana all, sumasahod na agad. Oy. Sige. Meron tayong pangkain. Sa wakas, ang utos ay may bayad at may panggas. Lagi ako nauutakan itong asawa ko eh. Tago na natin at malaki-laki halaga to, baka mawala. Oras ay 6:42 dahil maaga pa. Saglitin natin yung Brenas Farm. At alam ko marami ng attraction na bago doon. Let's go! Sana huwag nang umulan, dumaretso na yung araw na lumabas. Para maganda makita natin at makita ninyo. Dahan-dahan lang at marami palang kasabay pagka ganitong sobrang maaga pa pala. Uy, shoutout muna kila Mami Avon, itong bahay na to. Shoutout muna tsaka kila Mami Bebs, itong pakaluwa na to. Noong mga panahon ng pandemic, nung nagtitinda pa kami ng kung ano-anong pagkain na niluluto at binebake ng asawa ko, sila yung mga sumusuporta sa amin nun. Order lagi sila ng order sa amin. Alam ko na bihira silang mag-comment or minsan hindi talaga sila nag-comment, pero alam ko nanonood naman yan sila.
Ito na yung mahabang paakyat. Pero mas matarik pa rin yung sa landing point. Nagpapakita na yung araw. Ang ganda. Napakalupit ng mga nakikita ko dito. Ito na yung Brenas Park kung saan dito din kami dati nagpunta nung bago kami mag-Cebu ng Hampas Loopers. And ang dami nang nadagdag na attraction dito. Sa wakas, nakita ko rin yung itsura ng Brenas Farm dito pagka naka-drone shot. At saka yung itsura ng kabuuang lugar dito, napakaganda. Buti na lang kamo, hindi umulan kahit na maitim yung ulap. Diretso na rin tayo ng landing point. Tapos saka natin gawin yung inuutos ng aking asawa. Siguro parang doon yung landing point yung sa bundok na yun Siguro maaraw doon at matetesting na natin tong pinadala ni Blue Witty. Okay, let's go. So ito nga palang Brenas Farm is open Monday to Friday 7 AM to 7 PM. Tapos pagka Saturday, Sunday or weekend is hanggang 8 PM sila. Kaya as early as 7 AM bukas na sila. May entrance fee nga pala dito mga 50 pesos yata kung di ako nagkakamali. And regular rate pala ay 80 pesos. Ayun, pagka kids, senior, PWD 50 pesos. And kung nagugutom kayo, meron naman dito ang katabing restaurant, kainan. Hindi ko lang alam kung anong oras nagbubukas to. Pero syempre mga mga 10 AM siguro nagbubukas yan. Yung Bajaj RE yung gamit ko, tumirik ako dito sa paahon na to sa Nagkarlan. Segunda kasi yung cambio ko. Ngayon subukan natin na segunda ang cambio. Itong Maxima Z, hingnan natin. Wala. Malakas ang atak talaga. Mas malaki kasi yung makina All goods. Lang kahirap-hirap siguro. Mamaniin lang nito ang landing point. Tatapos lang ng rito, anak lang festival. Di pa naliligpit yung mga nakatayo. Kung nakikita nyo, meron nakalawit. Order na ako sa McDo. Para habang nakatambay tayo doon, meron tayong breakfast na kakainin. Okay mga kabagbak, dito na tayo sa papasok ng landing point. Ang problema natin, umuulan. Di tayo makakapagpalipad ng drone nito. Pero andito naman tayo para subukan na naman natin tong si Maxima Z sa paakyat na to. Tingnan natin. Kung sa segunda kayang-kaya na kaagad tong paakyat na to. Titigil pa kaya tong ulan na to? Paano ko matetesting tong aming solar? Ay siya, tingnan natin. Hanggang mamaya pa naman tayo tatambay dito Tumigil ka muna kahit saglit lang. Pagbigyan mo ako. Please lang. Wala, kahirap-hirap pala. Matarik na to. Second gear lang gamit ko. Wala, pinapanis lang ng Maxima tong landing point. Tercera. Kaya pa rin ng tercera. Panis. Di ka mag-aalala rito. Relax ka lang Relaxing. Di ka mangangamba. Woohoo! Malakas. Di kaya ng tawas. Mina na yung landing point. Palang niya di ko na kailangan mag-primera. Segunda lang, sapat na. Palang niya dito na agad tayo sa pinakatutok. Mamaniin lang nito yung Antipolo. Ewan ko lang pagdating ng Baguio Kino kung anong magiging experience natin kung halimbawa itong Maxima Z yung gamit natin. Talagang mukhang maulan nga. Kahit pumunta ng San Pablo, mukhang maulan din
tayo tumambay-tambay muna rito. So, syempre, dala ko yung ating Blue Yeti EV3A. So, ang charge na lang nito ay nasa 20% ata. Tingnan natin. O, 18% alam pala yung karga nito. So, dito nilalagay yung mismong input na manggagaling sa ating solar. So, kung natatandaan nyo, nung in-unbox natin to, meron siyang kasamang cable para sa solar. Ito yon. So, dala-dala ko siya ngayon. Para sigurado tayo. Dahil nalimutan ko magdala ng pangbukas, edi itong susi na lang na to. So, ang nakalagay nga pala rito, ang model nito ay PB200. So, maximum peak niya is 200 watts. So, kung halimbawang sobrang maliwanag or sobrang maaraw talaga, hanggang 200 watts yung kaya niyang ibigay na pagcha-charge sa ating Blue Yeti EV3A power station. Ay, mabigat-bigat din siya ha. So, hindi pala to practical kung halimbawa naka-single na motor ka lang. So, ang magagawa mo lang dalhin ay yung ating power station at yung kanyang power cord. Mag-charge ka na lang sa kung saan meron kang pwedeng mag-charge na power outlet. Oh, ganito pala itsura niya. Wala na, yun lang. Talagang solar panel lang yun naman. Bubble. Yun. Oy. So, yung likod, meron siya ditong pocket. Anong ilalagay natin dito? Pagkain. Ah, yun! Dito mismo yung nakatago yung wire. So, wala siyang wire na kasama na panglagay mismo dito sa ating Blue Yeti. Pero at least bot na lang, dinala talaga natin. Itong nandito na to ay paa para may stand natin. Ilabas natin dito at hindi na gaanong kasya. Sikip tayo dun sa loob. Tinatanggal dito. Tapos ito. Yun. Ito pala magiging itsura niya. Okay. May nakalagay sa kanya rito na Blue Yeti. Ayan o. Blue Yeti. So kailangan natin siyang i-incline or itutok kung saan mismo nanggagaling yung liwanag. Tingnan natin dito ha. Kung sa ganyang liwanag ay meron na tayong makukuhang enerhiya. Uy, lumiliwanag na. Binibigyan tayo ng liwanag ha. Thank you Lord. So ito yung wire na galing dito sa mismong solar. Ito. Yan. Ngayon, gamitin natin yung kasama dito sa ating Blue Yeti. Kung makikita nyo naman yung connector niya, mabilis na naman yan i-identify. So ito, male, tapos itong female. O dito. Hindi man kayo magkakamali yan. Hindi man papasok yan pagkamali. O. Kasi ito naman kabila, yan. Ito na yung magiging dulo ng ating solar. So ngayon, dito mo siya ilalagay, papasok. Yan. Okay, nagcha-charge siya. Meron siyang 27 watts, 32 watts. Aba, nagcha-charge kahit na hindi gaanong talagang maliwanag or sikat na sikat yung araw. Pero nagcha-charge siya yan, 32 watts. So ang oras is alas 9. So mga alas 10, tingnan natin kung gaano karaming charge yung idadagdag niya sa ating EV3A power station. May cheese. 52 watts yung pinaka-peak. Pinakamataas sa ganitong liwanag. Charge muna. At nalaman ko na ito palang PB200 ay isa sa mas magandang solar panel ng Blue Yeti dahil meron pang isang model nito which is yung SP200. Mas maganda to kasi sa low light condition, yung katulad nito na hindi naman gaanong maaraw at makulimlim, nakakapagbigay pa rin siya or nakakakuha pa rin siya ng energy kahit na low light condition lang. Kaya makikita nyo ngayon may 29 watts na ibinibigay na power. And pwede ba siya sa kahit ibang power station na model? Yes, pwede siya. As long na yung power station nyo is supported yung MC4 connector. So itong PB200 is IP65 waterproof. Meaning waterproof na hindi naman siya yung isa-submerge mo or ilulubog mo sa tubig. Kumbaga sa light rain lang. Yung hindi naman gaanong malakas. Pwede siya. Ito nga, may tulo-tulo na ng tubig dito kasi inaambon-ambon. Pero pupunasan lang naman yan. Okay na yan. Tsaka as long na dapat nakatago mismo, yung mismong pinakasaksakan natin kung saan nandito yung connector, dapat yan ay nakasara para hindi mismo pasukin ng tubig. Kahit na umaambon or light rain lang, pwedeng-pwede natin gamitin yan. Makakapag-charge pa rin tayo ng ating Blue Yeti power station. So meron pa isang version nito which is yung PB120. So sa 120 hanggang 120 watts lang yung maximum charging niya. Yung kaya niyang ibigay para i-charge yung ating power station. Siguro isa pa sa naiisip niyo is kung pwede ba nating ilagay itong solar panel na to sa bubong ng tuktok or ng ating mga van, which is ang sagot dyan, hindi po pwede. Talagang ganito lang siya, portable. Kumbaga, kung kailangan mo siya saka mo siya ilalatag.
para mag-charge ng inyong power station. Iba kasi yung solar panel na ginagamit sa mga bahay at saka yung sa mga sasakyan na ipinifix natin sa mismong bubong. Iba yun. So kung halimbawa ganito na laging umuulan at hindi tayo makapag-charge during ng biyahe natin sa mga lugar na pupuntahan natin, edi makicharge muna tayo sa power outlet ng mga mapupuntahan natin. Or may isa pang solusyon para mas matagal na meron tayong source ng electricity. Abangan nyo na lang kung pagbibigyan tayo ni Blue 80 na yung nakita ko isang produkto nila, padalhan tayo. So abangan nyo na lang kung ano yun ha. Tumigil na yung ulan and mamaya diretso na agad tayo ng San Pablo para kunin natin yung mga inutos sa atin ng aking asawa. At i-convert na rin muna natin si Maxima Z sa as cargo. Ititiglop na natin yung upuan para mailagay natin yung mga hakote natin. Okay, ready na tayo para sa next tuk-tuk adventure natin kasama ang aking mga alaga. At syempre ang aking asawa na si Angel. Time check 9:30. At tiniklop ko na yung ating solar panel. Napakabilis lang yung itiklop. Hindi ko na rin tinanggal yung connector. Nilagay ko na lang siya dito sa may likod na lagayan. Sa loob ng 30 minutes, kahit na low light yung condition natin dito sa landing point, doon sa 18%, nadagdagan siya ng 7%, kaya naging 25% yung charge, which is okay na. Para testing lang naman pero sa biyahe natin talaga masusubukan to. Tiklop. Convert into cargo. Bila. Okay. Good to go. Let's go. Ganda habang pababa. Dito tayo sa kabila dadaan. Woo! Na-relax din ako dun ganda talaga rito. Gandang pagmasda, no? Lang nga mo. Wala palang daan dito. Ginagawa pala, Ay, nako. Babalik tayo dun. Sa kung saan tayo nang galing. Sa landing point. Okay. Dito tayo sa matarik na daan. Easy lang yan. Walang kahirap-hirap. Balik tayo. Wala yan. Kala ko dire-diretso na 10:58 dito na tayo sa San Pablo. Hinahanap ko lang kung saan yung tindahan na pagkukunan ko. Ano ba nandun yun? Tumigil ako saglit dito sa gas station at chinat ko yung asawa ko. Di ko makita kung saan yung tindahan na sinasabing tindahan ng instrument. Pero mo, paano makikita to? DN Music Store pala. Mahirap makita. Ito, gilid na gilid. Gitara. Dami. Sir, ako po yung pinapunta ni Ma'am Angel. Yung sa drum na, ano po yung kukunin yung 5? Yung sa Liceo de Liliw. Bale, ilan po yun, sir? 5? 5, tapos yung isa po may harness. Thank you, sir. Kinakarga na ni sir yung mga inutos sa akin ng asawa ko. Thank you, sir. Salamat. Thank you po. Kung anong lamig nung umalis tayo at umuulan doon, siyang init naman dito sa San Pablo. Pinagpawisan ako, napakabad ako ng hoodie jacket ko Diretso na tayong Liliw. Balik na tayo. Wala na naman tayong ibang pakay dito Ito lang talaga inutos sa akin. Init! Nasubukan agad ang Bajaj sa pangkarga. Walang diyong panahon yan. Kung kailan sumikat na yung araw, bumubuhos pa rin ang ulan. Ayan Ay, lakaw! Welcome back to Liliw. Anong oras na? 12:20. At itong mga inutos sa akin ng asawa ko ay dun sa kabila, extension ng Liceo de Liliw ko ihatid. Sa mga hindi nakakaalam, nung kabataan ko, nung elementary, isa rin akong drummer. Anong gamit kong drum nun? Siyempre, nagsimula rin ako ng snare drum. Tapos nung grade 6 na ako, dyan hawak ko na yung triple. Yung tatlong tom. Yun ang hawak ko nun. Siyempre, iba pagka ganun yung hawak mo, di ba? Iba yung dating parang ang galing-galing mo mag-drum Pero siyempre, iba pa rin yung drums na ang gamit mo sa mga banda, yung drum set. Mas magaling ka pagka yun ang gamit mo. Meron sa paa Yung dalawang cymbals, kung tawagin ay hi-hat, sa kaliwang paa. Tapos, sa kanan naman is yung bass drum. Yun ang kaibahan naman sa mga drums ng banda. Dito na tayo. Dito kasi yung mga senior high.
Sino kaya na andito? Oh, deliver. Ano yan? Yung snare drum. Dito ko daw ibagsak eh. Lahat ito? Oo, lahat. Ay, pero lang yung akin, syempre. Ito, pati ito. Ayan, oh, pati yan. May payong ka ba? Ah, dyan mo na muna. Ah, yeah. Sige po, diretso kayo. Natuluan. Ah. Ayan. Sige na. Okay na. Okay na, boss? Oo, okay na. Okay, tawagin ko lang po. Mission accomplished. Nakuha at naihatid na rin natin. Idadaan muna ako sa asawa ko. Lulukohin ko yung asawa ko. Nasabihin ko kulang yung bayad. Kulang yung pinadala. Titingnan ko reaction niya. Nahatid ko na ron eh. Nahatid ko na. Ay, yatid mo na doon. Oh. Asan na? Nahatid ko na nga. Naihatid mo na. Oh, kulang ang padala mo. Tunay? Liseo ah. Oo nga, Liseo. Kulang lang Ah, 11.5 na nga lang eh. Oo nga. 11.6 nga dapat, may 500. Sukli ko. Bayad mo muna. Wala nga ng bayad. Napakalat dito eh. Mami, aloha, Holland eh. Wala nga na. Anong bayad? May mga bata talaga dito. Ano naman? Nahihiya ka pa? Ayos na ako, to. Ayos na ako. Hoy, bayad yun sa akin. Oy. Makalis na nga. Makalis na, hoy. Pinating mo na doon. Kanina mo binigay. Kay Kuya Joseph. Ay siya, sige na. Ah, wala na. Utakan mo pa ako. Sa akin na nga yung bayad ng sukli. Tapos, kukunin mo pa. Aba, minsan ka na nga lang magbayad sa akin eh. Napakaganda ng ano natin, lakad ngayon ah. Nakapunta tayo ng landing point, nakapunta tayo ng Brenas Farm. Nagawa pa natin yung inuutos ng asawa ko. Nasubukan pa natin tong Maxima Z sa paakyat at saka yung mga hinakot natin. At saka syempre yung ating Bluety Solar. Nasa-testing din natin doon sa mismong landing point. So paano? Kita-kits tayo ulit sa susunod na Tok-Tok Ride. Eh abangan nyo kung saan naman kami pupunta, ha? So ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa.